May mga dream products ka pa ba na gustong i-promote or i-collab in the future? Underwear. Siguro po gusto kong mag-promote ng sarili kong damit. Gusto kong tayo po ng clothing line ko talaga. Na ako yung nag-design, ako yung nag-design ng tela. Yan po, gusto ko ulit. Someday. And then Robin Angeles, real name mo ba ito o screen name? Opo, name ko po talaga yung Robin Angeles. Okay. And then aside from using these products, how do you take care of yourself? Like, you go to the gym ba? May item sa pagkain at this point? Or I think at this point, is bata ka pa, marami pa naman, lahat kinakain mo pa naman. How do you take care of yourself? Ngayon po, hindi na po ako masyadong nakakapag-gym kasi halos sunod-sunod po yung schedule natin, yung mga ganap natin. Pero nagbabawas po siguro ako ng pagkain pag feeling ko sobrang bloated na ako, gano'n. Tapos umiinom lang ng maraming tubig. Tapos pag may time po ako, tumatakbo ako, nag-gym pa din. Minsan na lang. Tapos basketball, gano'n. Yun lang po. And then, having been in show business, sino mga dream, sino mga idol mo sa show business? Ano yun? Dito po sa Pinas? Kahit saan? Kahit saan. Dito po sa Pinas talaga si Elijah Canlas and siguro gusto ko maka-work po si Joshua Garcia talaga. Na-meet mo na sila? Hindi pa po pero si Elijah, palagi ko po pinapanood dyan kasi sobrang galing din umarte. Parang ginagawa po siyang peg. Galing. And then last question. For a while, nag-Korean na peg yung style ng haircut mo, or hairdo. Pero nahilig ka rin ba sa mga Korean na series, dramas? Hindi po masyadong nanonood ng mga K-drama, pero may mga napapanood din po ako, pero hindi palagi. Sa music naman po, hindi din po ako nakikinig masyado sa mga. Yung styling lang talaga ang parang yung hair lang po. Palagi ko po pinapagaya yung mga hair nila, yung mga nakikita ko, pinapagaya ko po palagi. Thank you and congratulations. Okay, maraming salamat. Great questions from Sir Robert. Maraming salamat po. Next up, from Rider PH, we have Jojo Panaligan. Thank you, Robin. Kanina nabanggit mo parang nagkaroon ka ng time or phase na may skin problem ka, tama ba? Ano po yun? Nagka-skin problem ka. Opo. Tell us about that time, please. Ayun po yung mga nagtitaping kami ng mutya. Uwi po ako ng bahay, diretso tulog. Natutulog po ako na may makeup, na may spray net. Parang nakasanayan ko na po na gano'n lagi yung ginagawa ko kasi antok na talaga ako. So, parang dumami po yung mga pimple ko dito. So, parang pinapatakip ko na lang po lagi ng makeup. Tapos, nag-start na po ako mag-skincare. Kasi before, hindi po talaga ako nag-skincare. Tinry ko lang po yung ibang line ng The Lab, yung basic kit nila. Tinry ko yun. Okay naman kasi nakiklense ng maayos yung face ko, gano'n. Pero nung nagka-breakout ako, parang nakulangan po ako doon. Kailangan ko na mas magandang product. Tapos sabi nila, boss, try mo to. Tinry ko po to kasi nawala talaga lahat within 2 weeks. Ganun po siya kabilis nawala yung mga ko sa face. Ayan po. Yan talagang pinakaunang skincare set mo? Opo. Parang tinry ko lang po talaga siya. Tinry ko lang. Hindi ko naman po alam na ako yung magiging face na ito Ginamit ko po talaga siya. Tapos, nung sinabi sa akin na ikaw magiging face ng Green Flavanite, ayos yun kasi sa ikaw mismo subok mo? Oo, subok ko po talaga, na-try ko po talaga yung mga product. Kaya may tiwala po talaga ako dito. Second question ko, kailan mo unang naramdaman na nag-level up na yung karera mo? Anong instance? Hindi ko pa din po maramdaman Kasi ayoko din pong isipin na umaangat ako. Gusto ko po palagi nasa lang, dito lang po. Pero lagi ko pong gagalingan para makaangat po talaga. At hindi ko iniisip na umaangat ako. Pero nagkaroon ka ba na, halimbawa, isang show na pagtingin mo, ang dami ng tao or the way your friends treat you or yun ganun ba? Meron naman po, pero ako po kasi pag umuwi ako ng Pampanga, palagi ko po sinasabi kahit kina mami, sa mga friends ko na
parang wag mo na pong isipin yung work, wag mo na namin pag-usapan yun. Gusto ko bonding muna po kami as family muna. Pero tapos siguro po nakikita nung sa book fair sa MOA, ay sa Mega Mall, tuwa po ako kasi sobrang daming tao talaga. At saya-saya ko po yun. Salamat. Yes. Maraming salamat po and congratulations. Deserve mo yan. Okay, next up, let's hear from Erwin Ogawa from Anong Ganap. Over there. Sa dulo. There you go. Hi, Robin! Hi po. Nice to see you again. Okay. So, ano naman masasabi mo sa medyo again sa male vanity, di ba? So, may mga babash din yan, di ba? Na masyadong vain po lalaki para hindi bagay. So, what do you say about that? Sa pagsa-skincare? Yeah, pag-skincare. Alam nyo, kahit lahat po tayo kailangan talaga alagaan yung balat natin eh. Para sa atin din naman eh, di ba? Kung gusto mo magmukhang presentable, kung gusto mo magmukhang pogi, alagaan mo talaga yung sarili. Yun lang talaga masasabi ko na lahat tayo kailangan natin ng skincare, kailangan natin alagaan sarili natin. Hindi lang para magmukhang pogi or maganda, para rin healthy tayo, di ba? Yun po. So, ano yung pinaka-must-have mo na beauty product? Talagang everyday mong kailangan na sa dala-dala mo? Pag umuwi po ako ng Pampanga or kahit saan man ako pumunta, kahit sa taping, gano'n, gusto ko po lagi akong may cleanser. Cleanser. Kahit hindi ko po dala lahat. Kasi lagi naman po ako umuwi kasi, so parang kailangan ko lang po dala lagi yung cleanser. So pag magtitaping ako, pag mag-aalis ako makeup, gusto ko palagi na malinis yung face ko. Kasi simula nag-breakout talaga ako, kinabahan na ako magkaroon ng ano po ulit kasi nga may mga ganap po. So kailangan alagaan ko talaga yung balat ko. Ayun po. Okay, thank you. Thank you. Congrats sa new endorsement. Salamat. Alright, very well said. Maraming salamat po. Next up, from Stars Photo, we have Alan Sancon. Dito sa harapan. Hello, Rami. Congratulations sa Pia saka dito sa bagong endorsement. So, tanong ko lang kasi per curious sabi nga namin, sabi mo nga before parang dati lagi lang nasa likod, di ba? How long you'd been in Viva? Kano ka nakatagal sa Viva? Bago ibinigay itong break sa'yo ng Mutya ng section? 3 years na po ako sa Viva. Tapos, ang first project ko po na ano talaga, na medyo may role na po talaga ako. From Regal siya. Karoon po ako ng BL series sa Regal. Tapos, ang mga project ko po before, nung hindi pa po ako Viva, nung hindi pa po ako Viva, nag-extra po ako palagi, nagtatalent po ako palagi. Parang nag-message po kay Direk Jason Pollock sa Mana na pasok mo ko dyan, ganun, kahit sa likod lang ako. Gusto ko lang po makita kung paano nag-work yung set. Kung paano nagyayari, paano nila nagagawa yung mga eksena, gano'n. Sobrang na-curious po ako kung paano. Tsaka gusto ko po na masali lang doon. Kahit makita ko lang yung sarili ko sa likod, sobrang saya ko na po. Kaya nung nag-sign po ako ng Viva, ayun po nagka-first project ako sa Regal na. Tapos binigyan po ako ng movie, yung Ship Show, tapos Penduko. Nagsunod-sunod po, pero parang mga small roles lang. Tapos hindi pa, hanggang sa nag-workshop po ako na nag-workshop, nag-audition, hanggang dumating po sa akin yung Mutya. Mutya po talaga yung pinaka-biggest break para sa akin. Kaya sobrang nagpapasalamat po ako sa Viva, kay Direk Ted, at sa manager ko, kay Direk Jason. Yan po. Tanong ko lang, dumating ba sa point na sa medyo matagal ka na rin pala sa showbiz, di ba? Sa tinagal-tagal ng showbiz, dumating ba sa point na parang you wanna give up, ang tagal naman ng big break sa akin, parang gano'n. Hanggang sa dumating itong Mutya ng section. Actually po last year talaga nung bago yung Mutya, kaya din po ako nasa Pampanga na kasi medyo nag-give up na rin. Kasi parang naiisip ko po, parang wala na akong ginagawa. Hindi ako nag-aaral, tapos wala naman po akong mga work, gano'n. Pero inisip ko lang talaga na kailangan mas matuto pa ako. Kaya yun po, nag-workshop talaga ako ng isang buong taon last year. Tapos, nung may dumating po na project sa akin, at least ready na po ako. Diba? Yung isang buong taon na yun na hindi ako sumuko, masaya-masaya po ako na nagawa ko yun. Kasi nung dumating po talaga yung project na para sa akin, ready po ako. Ayun po.
last na lang sa akin. Kumbaga ngayong hawak-hawak mo na yung success dito, nag-endorsement ka na, you have your own career, you have your name. Paano mo aalagaan yung career na yan? Para mas ma-maintain mo at mas marami pang mas magigandang project na dumating. Palagi ko lang pong iniisip na hindi po talaga pwedeng lumaki yung ulo ko. Tsaka dapat araw-araw po natututo ako. Dapat araw-araw... Hindi, sa akin po parang pag nasa set ako ganyan, palagi ko po iniisip na dapat lahat ng tao pantay-pantay. Dapat lahat ng trato mo sa iba't ibang tao pantay-pantay. Tapos lagi mo dapat bibigay yung 100% mo pag nasa set ka. At pupunta ka sa set nang ready ka, aral mo lahat. Ayun po, kailangan ko po i-maintain yun para ma-maintain ko din po kung nasan ako ngayon. At saka kailangan ko po, marami pa po ako matututunan dahil malayo pa po ako. Thank you, Rani. Congratulations. Looking forward for more projects. Ayan. Thank you. Pumalakpak na sila, nabuhayan. Okay, very good, very good. Maraming salamat po. Last but not least, from Lionheart TV, Richard Baglikawan. Hello. So po. Good afternoon. Congratulations, Robin, sa endorsement. Actually, sinasabi nila, kapag nag-land ka na sa isang endorsement, sikat ka na talaga. As in, isa yung sa sign na sikat ka. So, ikaw pa paano mo hinahandle yung fame sa ngayon? Kagaya ko po ng sinasabi ko kanina, hindi ko po talaga siya iniisip. Hindi nga po ako masyadong ma-upload. Hindi po ako ma-social media, ganyan. Ano po ako parang gusto ko everyday, may bagong nangyayari sa buhay ko. May bago ako natututunan, may bago akong ginagawa. Kaya hindi po ako masyadong nagpo-phone. Tapos nagugulat na lang po ako taas ng mga engagement, gano'n. Kaya hindi ko po na-feel na sumisikat na ako kasi hindi ko po masyadong tinitignan talaga. Kasi ayoko rin isipin na sumisikat ako kasi hindi pa po ako sikat. Malayong-malayo pa po ako sa gusto ko maabot. Kaya hindi ko pwedeng isipin na sikat na ako. Yun po. And eto, isa kasi sa mga downside ng pagsikat is yung mga, syempre, normal na magkakaroon ka ng ano. Though hindi naman siya normal, pero may minsan automatic na nagkakaroon ka ng mga negative comments, hindi mo rin maiiwasan na, syempre pag bukas mo, may makakita ka ng mga hindi magandang comments. So ikaw, paano mo siya hinahandle? Ako po, hindi ko po talaga sila iniisip masyado. Kasi as long as wala po ako natatapakan na ibang tao, pagpapatuloy ko po yung ginagawa ko. Kasi masaya po ako sa ginagawa ko, sa totoo lang. At ito po yung meron ako, at ito po yung binigay ng Diyos para sa akin to, para magpasaya po ng ibang tao. Yung mga may ayaw po sa akin, hindi ko na lang po sila isipin. Madami naman pong may gusto na makita ako, kaya hindi ko po sila iniisip. Iniisip ko po kung paano ko po mapapasaya yung mga tao na gusto sumuporta sa akin. Tsaka iniisip ko, paano ko matutulungan yung mami ko. Gusto ko na din po kasi siyang mag-stop na sa work. Kasi buong buhay ko po parang siya lang po yung nagtataguyod sa amin. Isa lang po kasi siya, tapos dami na yung magkakapatid. Yeah. Eto, pahabol na lang. Sino ba si Robin sa na hindi sa showbiz? Sino ba si Robin? Si Robin po, siguro po kung hindi po ako nag-showbiz, nag-aaral pa rin ako ngayon, tapos sa gabi tumatambay lang ako sa daan. Totoo lang. Yun lang po yung ginagawa ko palagi sa Pampanga before. Aral po, tapos tambay sa gabi. Lagi lang po kami nasa daan ng mga friends ko, nagkukwentuhan, gano'n. Tapos nung nabigyan po ako ng opportunity na showbiz, talagang ginalingan ko na po, binigay ko na yung best ko. Kasi ito talaga pangarap ko simula bata ako eh. Yan po. Congrats, Robin. Thanks, Pete. Okay, maraming salamat po. That concludes our Q&A this afternoon. Congratulations, of course, sa iyong dalawang bagong